Magandang umaga po. Ay, magandang umaga po. Magandang umaga din po sa lahat ng mga nakikinig po Oo. ngayon. Oo, mabigat ang pag-uusapan natin kay umagang-umaga, Sir Kiko. Pero Mhm, ngayon, dati pinag-uusapan natin pag na-interview ka namin, yung flood control mess, hindi ba? Mm. Na lahat ng mhm, mga kongresista natin, mga senador natin, pati si Pangulong Bongbong Marcos nasasabit. Ngayon, pati ang vice mhm. presidente po natin ay may hinaharap na impeachment at ang particular na napupuntuhan ang kanya sinasabing undeclared wealth. Kayo po, Mhm. anong pulso ninyo sa ganitong issue? Nagsalita na rin pala si dating House Speaker Martin Romualdez dahil ang sabi ng Office of the Ombudsman, tinagurian siyang master plunderer. Matataas na opisyal ito ng gobyerno, Sir Kiko. Ano ang pulso dito ng trillion peso march na inyong organisasyon? Well, siguro ano ho, malawak na coalition po yung Trillion Peso March po. Yes. Tsaka medyo hindi um, parang parte lang po ako ng isang Mm-mm. organisasyon doon. Yes. So hindi po muna ako magsasalita para sa buong coalition. Yes. Oo. Pero at least para sa akin, para sa tsaka para sa grupo po namin sa Tindig Pilipinas, sa Yes. Democratic Opposition, ako parang pagpapatibay lang ito na talagang yung politika ng unity mula 2022 hanggang ngayon, talagang hindi lang palyado pero sobrang corrupt, 'di ba? So Mhm. nandiyan si Vice Presidente Sara Duterte na parang naglakas loob siyang hindi magdeklara ng kanyang bank account sa kanyang salin. Baka Mhm. dahil akala niya forever nang hindi ito isa sa publiko ng ombudsman. Pero nung pinalitan yung ombudsman, ayan, na booking siya. No? Tapos si Speaker Martin Romualdez naman na talagang malapit na kamag-anak ni President Marcos, sinasabi nga niya na napakarami pala yung nalalaman niya tungkol sa mga nakaraang administrasyon at Mhm. kasalukuyang administrasyon. Medyo natatawa ako na ginagawa niyang panakot na ibubunyag niya yung katotohanan. Pero Mhm. I'm sure yung ako at karamihan ng mga kababayan natin, ang sagot natin, sure, go lang, ilabas mo yung lahat niyan. Mhm. Sobrang curious po tayo kung ano yung nalalaman ni Speaker Martin Romualdez. So, Mm. whether si Vice President Sara Duterte man yan, si Speaker Romualdez, o kung sino mang miyembro ng Marcos o Duterte camp, sana ilabas nila ang lahat ng nalalaman nila tungkol sa issue na to na sobrang tagal na nating kung confidential and intelligence funds man yan, Mary Grace Piatos o yung sobrang lalang flood control, for years na tayong nagtatanong kung ano yung katotohanan sa likod nito. Ano ang plan o wala ho kayong mga, kasi hindi natin naririnig kung may mga pagtitipon-tipon pang ginagawa, ano? Meron pa ho bang kasunod yung mga ginawa niyong pagtitipon para ipanawagan kung kayo ho ay hindi satisfied pa sa takbo ng mga investigasyon na nangyayari simula ho nung nakaraang taon? Well, may mga pag-uusap nga pong nagaganap, no? Pero ayun, sa dami nga po ng mga issue ngayon, I think yung iba't ibang mga grupo may kanyang-kanyang focus ngayon, no? So halimbawa yung Tindig Pilipinas, pagamat we're also minomonitor din po natin yung sitwasyon kay Speaker Romualdez, yung oil price hike. We're also figuring out kung ano yung pwede nating gawin diyan. Medyo matagal po kaming nakatutok din dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Bago pa man Mm. pumutok yung flood control ay involved po tayo dito. So I think marami po yung kailangang pagtuunan ng pansin ngayon, no. Sir So Kiko, sa ngayon, yung malawakang rally ay wala pa naman po akong oo. maaanunsyo sa puntong ito. Okay. Sir Kiko, sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang meron nang nakatakda, no? Meron nang silang kinakasa o ikakasa na kaso laban kay dating House Speaker. Sa katunayan, meron na Mhm, silang hiniling na precautionary HDO sa Sandigan Bayan para sa mhm, kanya. Meron ding ikakasa laban kay dating Senate President Chis Escudero. Kaugnay po nitong flood control mhm. issue nito and budget insertion issue. Ito na ba yung hinahanap ninyo na big fish sa gitna po ng issue ng korupsyon at inaasahan natin na I think maisasagdal sa korte? Opo, definitely pasok silang dalawa sa big fish po, no? Mhm. So hindi maliit na bagay na kasuhan ang isang dating Senate President at Mhm. isang dating Speaker of the House, no? Sila yung dalawang sa isang punto last year, no? Sila yung namumuno ng ating lehislatura, no? Mhm. So tingin ko mabuti kung haharap na silang dalawa dito sa sistemang legal Mhm. natin. At again, hindi naman sa may kaso ka ay ibig sabihin guilty ka na kaagad. Yes. Mm. Pero kung ito lang yung paraan para paliwanag sila sa taong bayan kung paano talaga naging gantong kalala yung korupsyon sa ating budget, Mm. I think support ko naman po yung decision ng
ombudsman. Pero tingin ko para sa akin pasok yung dalawang yan sa definition ng big fish. Okay, dito niyo nakikita yung paraan para lumabas yung buong katotohanan dito sa napakalaking issue ng plunder sa bansa natin. Mula doon sa sinasabi ni Secretary ni Ombudsman Remulla na sindikato o sabwatan para po mula sa budget insertion para makapaglaan ng pondo sa flood control projects. Yes po. So I think para maibunyag yung buong katotohanan, no. So parang sino ba yung mga nasa small committee na yun, no? So malinaw yung papel ni Senator Cheese, nandiyan din si dating Senator Grace po dahil parang former Appropriations Committee head siya noong 19th Congress sa Senado. Tapos sa part naman ng House si Congressman Zaldico ay yung appropriations chair para sa House na ayun mukhang although hindi ko alam yung formal na proseso pero lumalapit ata tayo sa punto na may sasabalik siya sa kustudiya ng Estado. So I think lumalapit tayo dun sa punto na makakapagtestigo siya. At bagamat sinasabi ni Speaker Martin Romualdez na wala siyang kinalaman sa small committee niyan, hindi siya nag-attend, siya pa rin yung appointing power kay Zaldico, no? So kung talagang nagsarili lang si Zaldico at parang wala siyang basbas ni Speaker Martin Romualdez o kung meron mang papel si Speaker Martin Romualdez, mukhang mahalaga yung magiging testimonya niya. So ako, I think positive, I would say malayo pa rin tayo dun sa punto na talagang makakamit natin yung hustisya ng total, no? Pero at least lumalapit tayo dun sa punto na malalaman natin yung at least isang parte ng katotohanan dito sa flood control. So positive steps po ito. Para lang sa gabay ng ating mga kababayan, paano nyo pa sabihin sa kanila na dito tayo magtiwala? Ito ang pagbabasihan natin, kung anumang investigasyon ho yan, dito ang pagbabasihan natin dahil dito lalabas ang katotohanan. Kasi lumalabas rin na lahat, kung ultimo yung mga naging imbestiga sa mga issue ng korupsyon, may bahid din ho, may issue rin eh. Totoo. Issue ng sila ho yung mga nakatanggap ng mali-malitang, di ba? Sa House of Representatives, merong kontratista. Sa Senate, may mga senators na accused din. So may kanya-kanyang investigasyon ho yan. Kanino ho tayo dapat magtiwala. Well, siguro no, kahit itong proseso ng ombudsman, siguro dapat hindi automatic na magtiwala po tayo agad-agad, no? So again, pakinggan natin, panoorin natin yung proseso kung ano yung lalabas na detalye. Ako po nanghihinayang ako halimbawa na hindi tinuloy ng Malacanang yung mga gawain ng ICI, no? Kasi at least di gaya ng ombudsman na pagamat okay naman yung ginawa ni Ombudsman Boying Remulla so far, hindi matatanggi na may political connections din yan kay President Marcos. So wala naman akong mabiblame kung may pagdududa sa kanya. Pero gayon pa man, tingin ko hindi dapat paniwalaan agad yung mga lalabas sa investigasyon. Dapat busisiin din kung may sense yung lumalabas o consistent yung mga lumalabas. Pero gayon pa man, tingin ko mas maganda pa rin na merong formal na proseso na nagaganap at hindi lang kumbaga haka-haka lang or hindi lang chismis lang sa social media yung nilalabas. Kasi kapag sa social media, walang pananagutan yung mga yung mga nagsasalita. Pwede nilang sabihin kung ano man yung gusto nila, totoo man yan o hindi. Sa prosesong legal, bagamat hindi ito perpekto at dapat talagang subaybayan to at pantayan to ng taong bayan, ay may kahihinatnan o may consequence po kung magsisinungaling tayo sa isang prosesong legal, no? So merong mas kapanipaniwala siya ng konti pero hindi ko pa rin masasabi na ito na talaga yung mismong katotohanan. Kailangan pa rin gamitin natin yung judgment natin dito sa mga lumalabas. Doon naman sa impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte, para sa inyo, okay yung takbo ng House Justice Committee hearing o meron sinasabing pagmamalabis sa kanilang jurisdiksyon o sa kanilang poder ang komite? Actually, kasi parang ako po ay naniniwala na hindi maganda yung Supreme Court ruling nung
noong July of last year, tsaka Yes. yung decision nila dito sa motion for reconsideration. Mhm. So para sa akin, yung due process na hinihiling ni VP Sara Duterte, ang tamang lugar niyan ay doon mismo sa Senado kung saan maghahain ng ebidensya yung dalawang side, no? Trial. Pero dahil nga sa Supreme Court ruling na mismong si VP Sara yung humingi nito, Yes. dahil sa ruling na yan, sinabi ng Korte Suprema na dapat dumaan sa due process na at a certain level, dumaan sa due process yung Vice President dito sa House of Representatives. Yes. Kaya nagkakaroon ng ganitong mga confirmation hearings at saka medyo naintindihan ko kung nahirapan yung House of Representatives dahil sa isang banda, merong mga powers na nakareserve sa Senado pero sa kabilang banda, may sinasabing due process na dapat maganap sa House of Representatives. Yes, So ano ba talaga? So para sa akin, kung nagkakaroon ng ganitong hearing, mas gugustuhin ko na talagang yung mga questions na sinasabing probing na Yes. ni Chairman Chair Luis Luis Ro. Ro ay sana ma-entertain kasi gusto ko malaman kung yung ibang mga detalye dito sa AMLAC report o yung nung nagte-testify si Ramil Madriaga, gusto ko malaman yung ibang detalye sa supplemental affidavit niya. Pero dahil nga dahil nga very strange yung naging resulta sa proseso ng impeachment dahil sa ruling ng Supreme Court, Apo. parang kailangang may hearing sa House pero hindi pwedeng ganun kalawak Probing? yung hearing, Oo. napakalabo talaga. So ako, all of that being said, hindi ako ganun ka-satisfied pero naintindihan ko yung Dilemma. mahirap na posisyon ng House of Representatives dahil Alright. malabo talaga yung naging instruction ng Supreme Court. Pero gayon pa man, tingin ko ako mukhang masasatisfy na lang ako pag umakyat na nga ito sa Senado, kung Senado, saan okay. pwede magtanong ng husto yung Mm. mga Senado. hurado dito sa magiging impeachment court. So, I think yung House, bagamat I think walang totally nasasatisfy si Vice President man o yung mga complainants dito sa mga hearing sa House, at least mukhang ginawa nila yung best nila para mapakita na binibigyan ng or hindi lang mapakita pero talagang binigyan nila ng patas na pagkakataon yung Vice Presidente na maghayag ng kaniyang posisyon. Opo. At saka may mga lumabas din na mga dagdag na detalye dito sa House at saka mukhang talagang ready na po na umakyat sa Senado yung case. Although Alright. that being said, gusto ko pa rin naman marinig yung magiging testimonya ng NBI tungkol Opo. sa grave threats ng Alright. Vice Presidente na para sa akin yun yung pinakamalalang impeachable offense na ginawa niya. Okay, So sige, sir. pero yun, Alright. hindi ako completely satisfied pero naintindihan ko yung mahirap na posisyon ng House ngayon. Alright. Salamat. Maraming Sa oras salamat, nyo. Sir Thank you. Kiko. Magandang umaga po. Sige, magandang umaga. Maraming salamat din po sa inyo at maraming salamat din po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon. Good morning, sir. Thank Maraming you. salamat. Good morning si Sir Kiko Aquino D, ang convener ng Trillion Peso March, At mga Tindig kapuso. Pilipinas. Yeah, Ayan. salamat. Hilingan, walang pinopro.